Hello Libra, salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Libra. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makaka-relate tayo. Kaya like, share, and subscribe lang po. Pero naniniwala ako na meron tayong dahilan kung ba tayo napadpad dito at maaaring yun ay sa deck na ito or sa deck na yan. Makikita nyo siya appear. Kung nasa YouTube kayo, makikita nyo siya appear. Yung card sa baba ng reading ng video. At pwedeng yung mensahe na yon, mensahe dito ay sa iba-ibang cards na lalabas dyan. So, lalo na dito, babasahin ko yung description, full description sa deck na ito. Ganda, no? This is the Magic Oracle cards. Ang Oracle card, pwede yung kahit sino. Hindi kailangan na um, license or certified tarot reader kasi pwede kang pumunot lang ng card. Yes, may yes or no pa nga to eh. Pumunot ng cards at sabihin sa'yo ang mensahe or advice na kailangan mong sundin ngayon. So, yun. Steady lang kayo. Kung hindi kayo nakarelate dun sa message, okay lang yan kasi pwedeng yung next month na reading ang siyang makaka-relate tayo. Pero meron yan eh, merong mensahe kahit sa deck na, kung hindi lang sa deck na to, sa cards, sa specific na card, meron akong masasabi na parang wisdom from the cards, ganyan. Okay, let's proceed. Ang iyong core energy, Libra, Eight of Pentacles, nagsasawa na, nawawala na ang ano, parang spark ba? Kung dati ay nag-enjoy ka, I don't know, mag-arts and crafts, mag-drawing, mag-paint, tingnan mo, nag-drawing siya, oh. Matyaga kang parang may binibuild na something. Pwede magtatayo ng bahay, pwedeng gano'n. Pwede ngayon nawawalan ka na ng motivation. Wala nang motivation. Ayaw mo nang effortan ang isang bagay. Hindi ko alam kung trabaho yan. Malalaman natin doon sa mga succeeding decks, ay succeeding cards. Basta sa ngayon, pwedeng depression to actually. Pero hindi siya yung default na depression card. Pero pwedeng depression kasi for some of you, kung creative ka talaga na tao, pwedeng depression kasi it's not your usual self. It's just that you are in the condition, yung mental health mo, hindi masyadong in the right place right now, kaya nawawala ng motivation. Pwede din naman na very highly sensitive kayo, yung war in the Middle East or war in Iran, parang nakaka-apekto sa everyday na pagkilos nyo, ang mahal na mga bilihin, ganyan. So parang nawawalan na kayo ng gana. Nawawalan ng gana. Yun yung perfect na word, nawawalan ng gana. Parang kung dati sobrang porsigido kayo magtrabaho, yung iba sa inyo siguro, mas mataas yung sinasahod ng bagong hire kaysa sa inyo, pero kayo yung nag-build ng company, pwede din naman kung sa trabaho kayo yung pinakamasipag pero hindi kayo na-promote, may ibang na-promote, yung sip-sip yung na-promote. So, ang resulting nun, ang energy ni Libra, this April is parang wala akong gana. Ayaw ng pagsumikapan ng isang bagay. Ayaw ng effortan ng isang bagay. Kung relationship naman yan, pwedeng for the longest time, ikaw yung nag effort sa relasyon nyo, tapos parang natauhan ka, na nagising ka sa katotohanan na parang sawang-sawa na ako, putting in all the effort. Parang yung mga tao sa paligid ko hindi nakikinig sa akin. O kaya naman ay nakakatawa kasi. Di ba ibang deck to? It is the same card that popped out. Eight of Pentacles. Look. Look, 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 look. Same na same. So, perfect. Ang galing. Yan ang energy na parang overarching energy ni Libra. Tinatamad. Pwedeng iba sa inyo tinatamad na mag-aral kung estudyante. Tinatamad ng effortan yung isang bagay. Ayaw mo ng effortan. Yun yun. Yung iba sa inyo parang kulang sa pahinga, ay kulang sa pahinga kasi medyo overboard naman or big word ang sabihin na depressed ka.
Kasi baka you need professional help to diagnose that. Hindi ako ang makakapag-diagnose nun. So, masyadong big word yun. So, kaya ako nasabi na ganun. Wala sa tamang sa frame of mind, kulang sa pahinga. Kasi pwedeng pagod lang, kaya na de-demotivate na, o kaya pwede din naman na wala nang gana sa current na ginagawa mo kasi parang there's something that your heart is telling you to do. Yun ang Page of Swords. Pwedeng thinking about a certain plan, thinking about redirecting yourself or taking another career path, o kaya pursuing another mission. Pwedeng yung iba sa inyo nawawala ng gana kasi I am in this place right now na hindi ko naman talaga ginusto. Halimbawa, example, graduate kayo ng accountancy, tapos ang gusto nyo talaga ay maging artist. Yung ganun. Nasa accounting firm kayo, malaki yung sahod, pero this is not the place I want to be in. I dream to be in. Tapos with this economy, parang gusto ko naman gawin yung magpapasaya sa akin, yung ganon. Pero maganda dyan, you will lead with your emotions. Tingnan mo, blue siya, oh. Tapos Page of Swords pa. I feel like yung iba sa inyo, i-express na yung truth na matagal nyo nang tinatago. Parang siguro i-express nyo sa boss nyo na parang I don't want to be here anymore. I mean, along those lines. Hindi nyo sasabihin na I don't want to be here anymore. Parang it's more of, pwedeng ini-negotiate mo kung ano yung nararamdaman mo. Negotiate mo na parang, ini-negotiate mo yung salary mo, ini-negotiate mo yung project na parang bawasan ng scope, pwedeng ganun eh. Kasi this is a chariot. Tingnan mo, blue pa. Throat chakra. I could interpret this as yung throat chakra. Pag balance yung throat chakra, you are expressing, hindi ka yung nakikimkim ng galit. I-express mo kung ano yung tingin mo na would bring you success. This chariot pa, you will be the driver of your life. Tingnan mo, horse pa yung head niya, oh. So, parang you will bring yourself in a direction na searching for yung motivate ka talaga and ilalagay mo yung effort na same amount sa effort na binibigay mo dati. Kasi pwedeng sa ngayon, this April, kahit pa Aries season, alam mo, ikaw lang, Libra, so far, yung may reading na Aries season, kasi usually go ang Aries season eh. Ikaw lang yung sa ngayon parang demotivated, parang tinatamad, walang gana, hindi, ayaw mag-put in ng effort in the same way na katulad ng dati. Example, alam mo yun, minsan yung iba sa inyo siguro napapaisip na, parang asipag-sipag ko dati, ano nangyari sa akin, yung ganon. Pero maganda doon, which is very Aries din, Aries season related din, is the chariot. Chariot is the driver. Kahit maraming opposing forces around you, you would make an effort to drive your chariot forward. To drive it in a way na you will bring success to yourself. Pero umpisa-umpisa ng reading mo, Page of Swords, huwag nating kalimutan na medyo may naivety pa dito. Pwedeng mag-iisip ka ng plano parang F it, parang ayoko na. Ito ang gagawin ko. Parang nakakainis yung mga nangyayari, wala na akong gana, tas ganyan pa yung trato sa akin, parang aalis na lang ako. Pwedeng iba sa inyo, magre-resign effective immediately, and you will traverse a path na parang hindi siya yung usual. Hindi siya yung usual kasi yun nga, example, nasa technical field yung work mo ngayon or related sa graduate mong course, pero yung sinasabi ng puso mo ay iba doon sa technical field na yon. Knight of Pentacles. Medyo contradicting siya dun sa Eight of Pentacles. Diba, ang energy, ang core energy mo ay yung demotivated. Ito naman, slow and steady. Sipag. Due diligence. So, feeling ko, coming right after the chariot is parang you will drive your, di ba merong kasabihan na we are the captain of our ship. So, feeling, ito yun eh. Captain of our ship, master of our soul. So,
feeling ko, currently, or at least this April, you will find yourself in a situation na wala ka ng gana. Magpaplano ka o pwedeng magre-regroup ka, pwedeng i-assert mo yon, pero for some reason, ang nararamdaman ko, hindi mo ma-achieve yung gusto mong ma-achieve. Example, di ba nga, may example lang o pwede din may iba sa inyong ganito yung sitwasyon. May na-promote na colleague na dapat ikaw. So, i-assert mo na parang dapat ako yun o kaya i-negotiate mo yung salary mo. Hindi mo makukuha yung gusto mo mangyari, which is hindi naman ikaw matataasan or hindi ibigay yung pwesto niya sa'yo. Pero, meron kang, you will drive that ship into something, you will steer that ship into something na would benefit you. And you will do it slow and steady to bring that success to your life. Feeling ko nga ito pa lang this April yung demotivation. Parang uupuan mo pa siya for some time na parang pag-iisipan mo pa siguro anong gagawin o kaya everyday you will drag yourself to work. Parang yan pa lang yung April yung steering your ship, I'm not sure na April siya mangyayari. Pwedeng ano pa, next quarter pa. Actually, pwede din next month. O, 2 night yan Pwede naman, yung iba din sa inyo, merong colleagues na magiging future business partner mo. At siya itong Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Parang magiging kasangga mo towards achieving your goals. Pero merong isa pa dito na ayaw nyo siyang kasama o kaya pwedeng yung partner mo naiirita sa kanya. Kasi meron siyang certain charm, pero yung charm na yun, minsan to a fault, nagiging annoying siya, maingay, ganyan. Pero maboka siya, so he could bring in the sales. Pwedeng yung isang tao na yan ay parang magiging part ng iyong grupo towards discovering yung whatever. Ewan ko baka iba sa inyo magtataguyod ng business. If you came here for a love reading, pwedeng you are demotivated in your current relationship and may dalawang umaaligid-aligid sa'yo. Aries, Leo, Sagittarius, itong energy ng taong to. Very charming, very creative. Maboka. Mas para siyang sales, magaling siya sa sales talk. And mabulaklak ang mga sinasabi. Tingnan mo siya may horse Tapos ikaw to yung chariot, yung driving, yung steering your own ship towards yung gusto mong gawin sa buhay mo. Pwedeng siya ang magiging main driver of, parang matutulungan ka niya dun sa path na gusto mong tahakin. Tao yan, dalawang yan. Actually, pwedeng mas bata sila sa'yo Kasi for some reason, feeling ko ikaw to, which is the King of Swords. King of Swords, Libra to. Ang energy ng taong nito, very intellectual, pero you run the risk of overthinking, overanalyzing things, over-rationalizing things. So, pwedeng marami kang magiging hurdles sa pag-pursue ng iyong goals, pero yung hurdles na yun ay sarili mo, yung kalaban mo. It's your mind. Pwede din naman na ino-overthink mo yung mga bagay-bagay. Basta sa ngayon pagod ako or ayaw ko ng effortan to. Oh, this is nice. Ayaw ko ng effortan to pero ino-overthink ko naman yung plan na gusto kong i-raos. May mga pagbabago na mangyayari in your life. O pwede din naman, death kasi is change. May kanta nakalimutan ko yung parang the blue suit? Parang allusion siya sa isang song and it has something to do with death. Which is literally death. Yung card. Pero, ang death card is all about changes. Hindi siya about death, as in may mamamatay. Pwedeng death of an old self, oo. Yun nga, pwedeng dati sobrang sipag mo. Tapos ngayon, parang tinatamad ka na or ayaw mo na nga effortan yung mga bagay na otherwise
ini-effortan mo o ini-effortan mo dati. Puwedeng hindi ko pa nakikita yung tower, pero for some reason, I feel na it's a major life change kay Libra. Kasi puwedeng magdo-dawn on you bigla na parang this is not something na it brings me joy. At matagal mo nang iniisip o at least this April, i-overthink mo siya ng malala. Iisipin mo mabuti parang ano nangyayari sa akin? Ano 'tong mga pagbabagong ito? Or pwede din naman na ito kasing death yung mga pagbabago mangyayari siya before yung chariot, which is yung steering your own ship, yung driving your own ship towards success, ganyan. Mangyayari yung pagbabago muna. So, hindi ko masabi na yung pagbabago ay mangyayari after mong bumangon muli. Parang mag-aano ka muna, mag-overthink ka muna, uupuan mo muna yung hindi magandang pakiramdam na bakit ito yung nangyayari sa akin, yung mga ganon. Parang kung cross-watcher ka, may pagbabago kay Libra na parang hindi siya ganun dati. So, maaaring may pinagdadaanan or may pagdadaanan si Libra at least this April. And darating muna sa point na parang pag-iisipan niya, yun na, lumabas na yung hindi masaya. Kasi parang feeling ko talaga yung iba sa inyo magkakaroon ng realization. Kung cross-watcher ka nga, si Libra ay may pinagdadaanan or may pagdadaanan this April. And yung pagdadaanan na yun, it's a major life change. Na kasi halimbawa, all along, pwede kasi na tumatanda na rin si Libra. All along, akala niya parang siya yung superstar of the company, ganyan. Pero, hindi pala. Hindi ko nakita yung tower, so ibig sabihin, somehow hinahanap ko yung tower kasi yung mangyayari kay Libra, parang major, ano siya major blow, major sudden upheaval, o kaya parang wake up call ni universe. Kasi yun yung parang dating ng mga mangyayari kay Libra or nangyayari kay Libra. Pero hindi ko siya nakita, so feeling ko parang i-brush off mo lang to, parang just a common challenge, regular challenge lang in life. So, hindi siya ganun ka big deal siguro. Siguro, kung cross-watcher ka nga, sa'yo, siguro big deal. Kasi you have never seen Libra this sad, this exhausted, this parang nag-overthink ng malala si Libra as before. Halimbawa, sobrang sipag mo nga dati, sobrang ma-effort ka, ngayon parang nanlamig. Nanlamig bigla si Libra. Pero feeling ko, meron lang siyang pinagdadaanan and tingin ko, siya din nagulat. Siya din, ikaw din nagulat ka dun sa nangyari sa'yo or nangyayari sa'yo or dun sa binabato sa'yo ni universe ngayon. Nakagulat siya na hindi siya yung usual self. Pero Libra, don't discount the energies of these people. This is slow and steady, doing due diligence. So, pwede kasi na yung iba sa inyo will undergo a legal battle o kaya yung oppression na binigay sa inyo, ginagawa sa inyo, deserves a legal battle. So, pwedeng yun yung ino-overthink ni Libra. Pero, ang ending niyan, kahit pa hindi tao to, kasi tao to ng sipag, masipag, diligent nga, disiplinado. Kung hindi yan tao na tutulong sa'yo in your journey, or kung hindi yan tao na ipapakita sa'yo ng universe na tutulong sa'yo, pwedeng energy mo yan, doing due diligence. So, kung may legal battle man, Libra, maybe parang may nagbago kay Libra, no? Napansin mo, nagbago kay Libra, nanlamig, ganyan. Yun ay siguro maraming pinaplano si Libra na pagbabago sa kanyang buhay. And pwedeng merong exploration, may tampo, pero at the same time, may contemplation din on how to parang uh, i-reverse, kumbaga aatras ka, reverse ka no, sa kotse, i-reverse ka and parang mag-change ka ng direction. And it takes, a huge chunk of brain power din para pag-isipan saang path ka na pupunta, saang direction ka tutungo in your life. Pero ang maganda niyan, yan diligence na yan ang siyang or discipline na yan ang siyang tutulong sa'yo para ano na, kumbaga, pack your bags and go. Tingnan mo, puro maleta. Tower. Pack your bags and go. Parang,
F you all, aalis na ako dito, pupunta akong Japan. O kaya, F you all, aalis na ako dito and I would pursue something that will bring me joy. It will take time. Kay Libra. So, siguro kung crosswatcher ka nga, nakita mo si Libra nagbago ng lamig, gayaan nyo lang siya. Kasi, siguro kasi maninibago kayo, it's not his or her usual self. Very lively siya dati and parang outgoing ngayon, parang nagsusolo baliw, parang ganun. So, hayaan nyo lang siya kasi maaaring meron siyang pinaplano na i-let go o kaya i-address yung exhaustion na nararanasan niya sa kanyang buhay. Ending your reading, Libra, is Nine of Cups, reverse. So, something that is not parang discontentment o kaya disillusion o kaya naman hindi masaya. So, kung meron ka pag-iingatan yung energy, yung kung yung tao na sinasabi ko kaninang maboka, sales talk, charming, I mean, they could help you with your plan, lalo kung creative plan, pero ingat ka na lang din kasi pwedeng ito ang maging cause ng mga ng unhappiness. Actually, pwedeng yan na nga yung colleague mo na pinromote Pwedeng siya yun Pero hindi ko alam bakit siya nasa reading mo kung siya yung pinromote. Pwede kasing friend mo siya. So, tingin ko kung meron mang advice na ipapasok dito, it's more of channel your creative self, yung creative energy mo. Build something na ibibuild mo yon hindi dahil yun yung uso. Pero ibibuild mo yon kasi yun yung nagbibigay sa'yo ng joy, ng happiness. Okay? Uy, tumalon. Tayo ng advice. This oracle card is brought to you by Magic Oracle Cards. Makikita nyo siya dyan nga sa description. I mean, sa screen kung nasa YouTube. And you can have it also just a quick pull lang everyday. Okay, a conscious shift is needed. Ito yon, death. Perfect. What you put in is what you get out. Consider how you really feel. Oh, yun ang kasasabi ko lang na if you're doing something creative, make sure na it is something that will bring you joy, not because yun yung uso, yun yung sinulsul sa'yo na gawin mo. Your experience is not universal. This too shall pass. A conscious shift is needed. Okay, I'm gonna read. Ay, sorry. Gumalaw. Tumayo kasi ako. The moon. Babasahin ko yung description from the guidebook para may sarili din kayong interpretation. The moon holds a majestic energetic power. When we tune into this energy, we can trust its flow to guide our moods and our magic. The moon holds the power to remind us of transformation, symbolizing the cycles of life, death, and rebirth every month. It connects us to our emotions, illuminates our shadows, and can guide us as we tune into our magic. This card asks for you to connect and make magic with the moon's energy. Notice where the moon is in its cycle when you pull this card and allow that to guide your magic. New moon, set intentions and birth new projects. Pag waxing crescent, focus on growth. Spend time journaling how your intentions will come to fruition. First quarter. Kung napapanood mo to ngayon na first quarter, take action and overcome challenges. Remember, intentions plus action equals magic. And then, waxing gibbous, lapag ko muna. Kasi hindi ko mabasa. Waxing gibbous, what have you been manifesting? Use the waxing moon to show you what needs adjusting. Look up the moon and ask out loud. Reveal to me the insights necessary to manifest my intentions. Expect a sign on or before the full moon. And then pag full moon, the moon is on high beam. Charge up on full moon energy. The cycle is complete. Review your manifestations, journal them, and celebrate yourself. Express gratitude, write out your wishes, and let the moonlight power them up in the full moon magic. Waning gibbous, reflect on lessons you have learned.
Let go of negativity and prepare for closure. Last quarter. Evaluate and release what is blocking your progress. Release it to make new way for new opportunities. Waning crescent. Recharge your energy. Take some time to rest. Allow yourself to look inward and reflect as you prepare for the upcoming cycle. Always trust the moon. Actually, may magic pa tong mga mekos-mekos pang tong deck na ito eh. So, check nyo lang. Check nyo lang dyan yung ano, link to the deck. And get your own. Fun siya na deck to have. Anyway, yung ko rin doon Libra and sana makita ka ulit next time. Ako po si A and like, share, and subscribe naman po. See you soon. Bye-bye!